Ngayon binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Aking masasaya sa piling ko. May pagtutukan, may pagtutukan, kabiguan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang at isang bigay, mo magkakayaan. Jesus tayong Jesus tayong susang. Ang pag-ibig mo, Jesus, sa'yo binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Hallelujah. Hallelujah. Lord, natin patuloy na sampahin ng Panginoon ngayong gabi. Patuloy na umawit. Awit lahat ng awit sa di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng iba, kulang maging mga salita. Ang di kaya kapunin mo. Awitin man lahat ng awit sa di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng iba, kulang maging mga salita. Upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papagay sa'yo. Ikaw ang Diyos, ikaw ang panahon. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papagay sa'yo. Ikaw ang Diyos, o Panginoon. Ikaw ang kailanman. Panahon, wala kang katulad. Sa panahon, wala kang katulad. Sa panahon, wala kang katulad.
Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amang manalig at aming Panginoon ang inyong pangalan. Once na muli kami bigyan ng opportunity na magsama-sama muli, Panginoon, upang mag-aral ng inyong mga salita. Ama, ang gawain ngayong tuwing ka, Panginoon, alay, Lord God, kung naman po, Panginoon, ng sabihin, kayo po ang siyang maghari sa inyong bawat isa. Ang tanging inyong lamang boses sa marinig, Panginoon. Lahat ng sabi ng kaaway, Panginoon, lahat ng gagawin at ginagawa ng kaaway, Panginoon, ay aming inire-review, Panginoon, sa mga nation na ang pagkakaroon, Panginoon, ng ganitong gawain, gawain yung gabi, Panginoon, di magiging knowledge, walang kahit na ano kaaway ang mga kasagabal upang marinig na malinaw kung ano yung sabihin sa bawat. Maraming salamat, Panginoon, maging sa mga kadala, Panginoon, ng mga salita, mga salita, Panginoon, ngayong gabi, pagpalain ko. Ang mga at ang lahat ng mga nakakalimutan. Sana, tayo po ang pinakamataas na papulit na salita. Pangalan mo, Amen. Okay, magandang gabi sa bawat isa. Mayroon bang nais magbalik ng papuri sa Panginoon bago tayo mag-aral, bago tayo magkaroon ng pagbubulay-bulay? Mayroong nais magpasalamat muna sa Panginoon. Handugan muna natin ang Panginoon ng buong pusong pasasalamat. Amen. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Yan. So, papasalamat ako sa Panginoon dahil maayos yung business. Kahit papaano ay sa araw na ito ay may tinubo, may kinita. Salamat sa Panginoon dahil siya ang nag-iingat sa aking rider. May rider ako ngayon, si Jeff P. Salamat sa Panginoon dahil may mga umu-order ng aking mga produkto. So, sa Diyos ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Meron pa? Amen. Hallelujah. Kami din po ay nagtataas ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Kami po mga kabataan dito, sa bawat kabataan na answered prayer po noong last week, noong prayer meeting na nagtagumpay yung gawa. Tagumpay po ang gawa namin noong Tuesday, Thursday po, tagumpay po yung gawain kahapon ng mga kabataan sa parang Bible study po, fellowship ng mga kabataan na nabot ng Panginoon ang bawat kabataan. Amen, hallelujah. Amen. So, yun po, salamat po sa buhay ng mga leader ng mga kabataan namin. Sina Ate Jonas, sina Ate Maika, yan po, Tita Kisaya. So, sila po. God bless po. God bless po. Okay. Guys, zero pa. Welcome na marunong kapasalamat sa Panginoon. Okay, wala na? Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa inyong pag-attend ng quick Naghahango kasi ang cellphone ko, kaya ako'y nagpalit na nasisira ang aking cellphone. Sige po, yun po, ako'y magpapasalamat po sa Panginoon. Answers prayer po kasi nga po sila ni Bani po ay magsisimula na ng trabaho daw sa Lunes. Pero
Salamat sa Panginoon dahil malaking bagay po pag siya ay makapagtrabaho dahil kahit paano po mayroon kaming may pambiling pagkain, kaya makabayad ng paunti-unti sa mga bayarin. Kaya salamat sa Panginoon dahil yun nga po, ang kalusugan po namin ay ang Diyos pa rin po nag-iingat, kalakasan, kaya ang lahat po ay ibinabalik ko sa Panginoon. Pinakamataas sa papuri. Amen. Salamat, Sister Rose. Salamat sa mga umattend ng ang quick share. Hindi kayo nag-confirm para mag-aral, sino nag-confirm? Sa inyong mga Gmail. Wala pong nagsisend sa akin. Meron may invitation na kay Kayla. Saka sa akin, hindi ko pa na-joinan. Wala akong Parang kanina ay last na. Ako? Ha? Last kanina, last chance. Para. Hindi ako makakapag-open sa akin eh. Wala akong sa akin eh. Ay, ang gamit naming unit ay isa. Alam nga namang Bibigyan daw ng grace period. Ang sabi dito, bibigyan natin ng grace period hanggang bukas 12 noon para mag-confirm ang mga nasa listahan. 2 p.m. tomorrow will be officially start the quick share training. Bukas po yan? Ito yung mga wala. Si John D. Hindi Ako po nag-confirm. nakapasok na. Mayroon na po akong classroom. Jan Paul Pama. Dini Herson Hernandez. hindi ko nga Kayla Nicole Martinez. Sayan Joseph Hernandez. Yan. Jonah Pama. Wala po kasi nagsisend sa email ko. Hindi. Active pa kayo email mo. Gmail na, Gmail. Apo, ang Gmail nga. Wala po eh. Si Kiara Colin, hindi rin. Sige, pwede pa daw humabol hanggang bukas. Po, i-refresh ko po kasi baka nalilate lang. Sige. Ikaw confirm na lang yung kay Kayla. Si Kayla na papasok. Isa na lang sa amin. Ang hirap kasi ang dami naming naipasa. Ay isa naman ang unit namin na pwedeng gamitin na Ayun lang. Sige. At least meron tayong pumasok. Mahalaga rin ito para may nakapag-training sa atin. Alas 2 daw tomorrow will be officially start the quick share training. 2 p.m. Yan ating announcement yan. May ano naman kayo ng quick share? Meron kayo kayo ng quick share? Okay, salamat. Okay, sige. Ngayong gabi ay Ngayong gabi ay tayo'y dadako sa salita ng Diyos at ito'y magbigay uli sa atin ng encouragement. Ating pag-uusapan, isa sa mga importanteng tauhan ng Biblia ang ating pag-uusapan na napakarami ng karanasan sa kanyang mga pinagdaanan. Ito ay sa buhay ni Jose. Life of Joseph ang ating pag-uusapan. Ito ay mayroong pamagat na repositioning ourselves for this new normal. Repositioning ourselves for this new normal. Ibig sabihin ay pagsasaayos o pagtatayong muli ng ating sarili sa mga bagong pamamaraan, panibagong nangyayari sa ating kapaligiran. At ibabase natin ito sa kasaysayan ni Jose. Si Jose, na anak ni Jacob. Okay. Ang tanong na pwede nating pag-usapan una, how can you reposition yourselves this new normal? Papaano mo i-reposition
o paano mo muling itatayo, isasaayos ang iyong sarili sa ganitong sitwasyon ng ating kinakaharap. Kahit na tayo ay nasa MGCQ na, wala pa rin pagbabago yung ating kalalagayan. Nandoon pa rin yung ating face mask, naroon pa rin ang ating distancing, naroon pa rin ang ating paghuhugas ng kamay, lahat ng protocol para tayo makaiwas sa COVID-19 ay naroon pa rin. Ganun pa man, paano natin isasaayos ang ating buhay sa ganitong kalalagayan? Okay, si Makmak muna. Si Makmak ang nakaharap. Okay, sige Makmak. Paano mo isasaayos ang iyong buhay sa ganitong sitwasyon? Spiritual, physical, anumang bagay, paano mo, lalo na sa spiritual, paano mo i-reposition ang iyong relasyon sa Panginoon, sa iyong trabaho, o ano? O, sige. Pastor, hindi ko po narinig. Ay, hindi mo narinig. Paano mo isasaayos ang iyong sarili ngayong sa ganitong sitwasyon? Spiritual, physical, trabaho, paano mo isasaayos? Paano mo i-reposition? Paano mo maitatayo muli ang iyong sarili? Yun po, unang-una, kailangan hindi mawala yung prayer. Kasi yun yung ang tawag dito, pundasyon ng isang mananampalataya. At saka, yun ho, kailangan lang huwag tayong mawala sa presence ng Panginoon kahit saan man tayo, nasa trabaho man, nandito sa bahay, yun po. Kailangan lang natin laging lumapit sa Panginoon. Kailangan lang yung presence niya, lagi natin siyang kasama. Kahit anumang gawin natin, sa Kanya lang natin ibigay lahat ng gagawin ay sa Kanya lang natin lahat ipagkatiwala. Ganun. Okay, salamat. Okay na? Si Mela. Si Mela. Pakinigay yung aking... sige. Bilang isang mananampalataya, kailangan hindi naman lagi po na malakas ka, palagi po na nandyan yung problema, pero palagi kang tatawag sa Panginoon ng merong pananampalataya, may kasiyahan, at merong panatagan sa pananalangin dahil ang lahat ng iyong problema, basta sabihin mo sa Panginoon, ipanalangin mo sa Panginoon, hindi man niya masagot pa ngayon, pero alam mo na sasagutin at ibibigay ng Panginoon. Amen. No? How can you reposition? Yun ang katanungan nating sasagutin. Yung iba ay mga walang mukha. Si Donalyn, Sister Donalyn ang nakaharap. Sige, Sister Donalyn. How can you reposition yourselves? Paano ka daw posisyon, reposition, ngayong new normal. Ano nga ba? Sa panahon po ngayon ay hindi kami nakakalabas. Tapos ay new normal na. Ang sabi ko kasi doon sa aking sa salita ng Panginoon na dapat kong gawin ay sikapin kong maging makadiyos, mamuhay ng matuwid, patatagin ng pananampalataya, ng may pagtitiis, may kaamuan. Siguro po'y kailangan ko pa ding i-apply yun kahit na ako'y alam kong medyo ganyan na ako. At kailangan ko ding maglakad-lakad, lumabas, umayo, gamit ang mga sinabi ko pong yun. Dahil ngayon ay kailangan maging matatag sa paghawak sa pananampalataya, lalo na po ngayon. Yun po. Okay, salamat Sister Donalyn.
Papaano, how can you reposition yourselves? Sister Rose. Sister Rose, how can you reposition? Sa akin siguro ay sa spiritual po, kailangan po talaga kailangan ko pala talagang ilapit ang relasyon ko sa Panginoon para po dahil sa Diyos po tayo humihingi ng kumukuha ng lakas. So kailangan po prayer pa rin. At yun, laging manalangin, magbasa ng Bible. So kasi po sa Biblia marami pong tinuturo ang Panginoon. So yun po, at sa physical naman, bagamat po ay sa panahon ngayon ay mayroong kakaibang nararamdaman, so kailangan pa rin magtiwala sa Panginoon. At yun, work, wala naman akong work, so yun na lang. Titiwala, pananampalataya pa rin na may gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Okay, salamat Sister Rose. Okay, salamat. Si Paul, ikaw kayo nandiyan. Nagre-re-echo aking ano. Amen. Amen. Sige, Paul. How can you reposition yourselves? Sa akin po ay as a Christian, sabi nga ni Makmak, always pray kasi everyday na buhay natin, kailangan natin ng prayer. Then kailangan din po natin yung guidance ng Lord. So makikita lang naman natin ang mga guidance ng Lord doon sa Bible. Kaya kailangan natin mag-pray. At yun, palakasin din yung ating pananampalataya. So paano ba natin magiging mapapalakas ang ating pananampalataya? Sabi ko nga, laging magbasa ng Bible. Sabi nga ay yung sandata nga natin ay nasa Bible. Na ang sandata natin ay nasa Panginoon. Yun lang po, faith sa akin po, prayer, and magpasubmit po sa Panginoon. Yun lang po sa akin. Okay, salamat Paul. Si Sister Kisaya, pakinig ako. Sige Kisaya. How can you reposition yourselves? Reposition? Ano po, ipa-focus po yung sarili sa Lord. Kasi kahit anong pagbabagong mangyari, hindi nagbabago ang Lord. Ganun pa din siya, kaya sa kanya lang mag-focus. Tsaka yun nga, mag-pray at tsaka magbasa ng Bible. Yun lang po. Okay. Sige. Salamat. Kay Sister Lay. How can you reposition yourselves? Sa akin naman po ay ngayong panahong ito kailangan ay may mamuhay tayo ng may karunungan spiritually, physically, sa lahat ng bagay dapat tayo ay mamuhay ng may karunungan. Hindi pwedeng upo-upo lang, hindi pwedeng spiritually, hindi rin pwedeng upo-upo lang na ibig sabihin dapat din ay may ginagawa to strengthen the spirit. And then sa buhay na pang-araw-araw, dapat hindi pa upo-upo lang kasi dapat ay kumikilos, dapat ay nag-iisip kung paano mapapabuti ang buhay kahit nasa bahay lang. So dapat po mamuhay ng may karunungan. Yun po. Salamat. Salamat sa Panginoon. Salamat sa inyong sharing. Ngayon, kung titingnan natin at ating nasubaybayan ang buhay ni Joseph, ay hindi naging madali sa kanya yung mga pangyayari na ang ganda-ganda ng kanyang kalalagayan. Ang ganda ng kanyang kalalagayan. But sa ganito ding sitwasyon, kailangan nating maging fruitful.
productive sa iba't ibang larangan ng ating buhay. No? Kailangan nating maging fruitful. Kagaya nga ng sabi ni Sister Lay, kailangan mayroon tayong ginagawa sa ganitong new normal situation. Kung titingnan natin ang buhay ni Jose, kung ating babasahin mula sa Genesis chapter 37 hanggang katapusan na yon, yung kasaysayan niya, ay kilala ni Jose, number 1, alam ni Jose kung ano ang kanyang katatayuan. Alam ni Jose ang kanyang katatayuan. Kung papansinin natin, alam ni Jose kung ano yung direksyon, yung kanyang nangyayari sa kanyang buhay. Sa ngayon, kung makikita natin yung may mga sasakyan, yan ay mayroong mga direksyon na kung saan mo gustong pupunta, isiset mo lang ito. Kung hindi mo alam pupuntahan mo, isiset mo lamang ito, kagaya yung bibigay sa iyo ang direksyon kung saan. Ang tawag doon sa iba ay ways. At yung iba pang mga paraan kung paano matutukoy, makakapunta sa isang lugar sa pamamagitan ng mga sistema nakakarating para makapunta yung sa kanyang pupuntahan. Si Jose, kilala niya, alam niya kung nasaan siya. Alam niya yung nangyari sa kanya ay mayroong plano ang Diyos sa kanya. Papaano mo patatakbuhin ang iyong buhay ngayong yung normal? Okay. Bawat isa sa atin ay may iba't ibang kaparaanan na ginagawa. Mayroong iba't ibang ipinapahayag ang Diyos kung ano ang ipinagagawa sa atin. Na yung plano niya ay hindi nagbabago. May disenyo ang Diyos sa bawat individual, sa bawat isa sa atin bilang individual. May plano, may disenyo ang Diyos. Maybe hindi pare-pareho ang disenyo ng Diyos. Bagamat iisa ang disenyo na tayo ay kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis, may iba't ibang pinagdadaanan tayo. May iba't ibang kaparaanan para mangyari ito. Pero lagi nating tatandaan, yung ang disenyo ng Diyos sa atin, we must be fruitful. Ano daw ang disenyo ng Diyos? Maging mabunga, maging produktibo sa kabila ng iba't ibang nararanasan natin sa buhay. Kasi yung iba, pagka nawala na ng pag-asa, humihinto na, tumitigil na, nawawala na yung mga pangarap sa buhay, nawawala na ang plano sa church, sarili na lamang ang naiisip, nawawala na yung plano sa gawain, no? Nawawala na yung iba pang mga bagay na mahalaga. Kaya ang plano ng Diyos sa atin ay nananatili. Tayo, bawat isa sa atin ay maging kapaki-pakinabang. At magiging kapaki-pakinabang lang tayo sa pagiging fruitful ang bawat isa sa atin. Kung titingnan natin, ito laging ina-ilustrasyon ni Pastora, yung 10 dalaga. Yung 10 dalaga, at i-relate ko na lang sa inyo uli ng konti, bagamat alam na ninyo at maaring ito'y lagi nang nasasabi sa atin, mahalaga din naman na lagi din nating alalahanin ang kasaysayan. Ang 10 dalaga na talinhaga ay tumatalakay ito sa mga mananampalataya, sa naghanda at hindi naghanda, sa unfruitful at sa fruitful. 5 ang unfruitful, 5 ang fruitful. Pero pare-pareho silang believers, pare-pareho silang virgin.
Pero pagdating ng ikakasal na lalaki, sino lang yung nakasama? Yung fruitful. No? Yun lang mayroong inihanda. Ganon din naman sa atin. Ako'y naniniwala na ang 10 virgin ay hindi naging madali sa kanila yung paghahanda nila. Hindi naging madali sa kanila. At dumaan din sila ng iba't ibang karanasan. Pero tingnan natin, may 5 matalino at may 5 mangmang. Yung mangmang, hindi kasi nung nag-intindi ng mga bagay na plano ng Diyos. Hindi masyadong nagbigay ng masidhing pagnanasa. Pero yung 5 na matalino, nagbigay talaga sila ng time para maging productive ang kanilang buhay at hanggang makasama sila ng lalaking ikakasal. Yun ang una. Alamin natin anong sitwasyon natin. Alamin natin kung nasaan tayo ngayon. Alamin natin kung anong sitwasyon natin ngayon. Ano bang sitwasyon mo ngayon? Ikaw naman ang nakakaalam. Anong sitwasyon mo in spiritual things? Ano sa spiritual na bagay? Oo, nagpi-pray ka, nagbabasa ka ng Biblia. How about your testimony? Your sharing the word, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito, napakagandang pagkakataon yung quick share sa bawat isa sa atin. Yung hindi nakapag-enroll, hindi makakatapos ngayong una, yung mga mag-enroll na makakatapos, ito'y makakatulong. No, ito'y makakatulong sa mga hindi nakapag-enroll ngayon. Kaya, alamin mo ang sitwasyon mo ngayon. Si Jose, alam niya ang kanyang sitwasyon. Alam naman ni Jose ang kanyang kalalagayan. Ano nga yung unang ipinakita sa kanya? Yung pangitain, yung panaginip, kung natatandaan ninyo, nakita niya na yung mga bigkis na uhay ng kanyang mga kapatid ay yuyuko. Kaya alam niya kanyang kasarili. Kilala niya kung ano nasaan siya. Ang pangitain niya, yung kanyang mga bigkis ng kanyang mga kapatid ay yuyuko sa kanya. Kaya nagalit sa kanya ang mga kapatid niya. At hindi lamang yon. Alam niya sa kanyang sarili, maging ang araw, maging ang buwan ay yuyuko sa kanya. At yun ang kanyang nalalaman. Nilakaran niya yung pangitaing iyon na mayroon siya. Kaya alam ni Jose kung anong sitwasyon mayroon siya. Sa kabila na siya'y ipinagbili, sa kabila na siya'y papatayin, inihulog sa balon, sa kabila na siya'y ipinagbili, naroon pa rin ang kanyang paningin kung anong mayroon siya. Ngayon, kung titingnan mo, ano bang mayroon sa sitwasyon mo ngayon? Yun ang una. Number 2, si Joseph ay mula sa pagiging paboritong anak, natatandaan niyo ba na si Jose, paborito ng kanyang tatay? Okay. Mula sa pagiging paboritong anak, napunta siya doon sa pinakamababang pagkaalipin. Joseph from a favorite son to the lowest slave. Okay. Alam naman natin ang kasaysayan ni Jose, ano? Alam natin ang kasaysayan ni Jose. Yan nagsimula sa utos ng kanyang tatay na bisitahin at puntahan ang kanyang mga kapatid. Dahil masunuring anak, pumunta siya at nakita niya yung sitwasyon. Nakita niya yung kalalagayan ng kanyang mga kapatid at siya ay, dahil nga siya ay mapanaginipin, hindi maganda yung tingin sa kanya ng kanyang mga kapatid, kaya siya ay pinagtangkaang patayin. Pero yung panganay na kapatid, sabi niya, huwag, ihulog na lang natin sa balon. At pagdaan ng mga mamimili, ipinagbili siya. At pagkatapos doon, siya ay naging alipin, nino? Putipar. Okay. Dumaan ang mga mangangalakal, ipinagbili si Jose,
At nang maipagbili ito, ipinagbili naman kay Putipar at siya ay doon nagsimula ang kanyang pagiging alipin. Subalit, sa ganoong sitwasyon, alam ni Jose, hindi nawawala sa kanya yung kanyang pangitain, yung kanyang kalalagayan. At si Jose, alam naman natin, siya ay may gift of interpretation ng mga dreams. Yun ang kanyang gift. Interpretation of vision or dreams. Yun ang kanyang kalalagayan. Yun ang kanyang gift na mayroon siya. At dahil doon, ginamit ni Jose ang kanyang gift ng interpretation, ng pagpapaliwanag ng mga pangitain, ng mga panaginip. Kaya pagkatapos niya doon, siya ay, ang sabi dito, from the lowest slave to the highest position in Egypt. Wow. Isipin natin, mula sa pagkaalipin kay Putipar, pagkakulong niya, pagkatapos noon, siya ay naging gobernador, naging mataas na posisyon sa kanyang kalalagayan. Alam naman natin ang nangyaring ito, kung natatandaan ninyo kung bakit siya ay nagkaroon ng mataas na posisyon, na ipaliwanag niya ang pangitain ng hari. Dahil ang hari ay nakakita ng mga pangitain, ng mga panaginip, na mayroong payat na baka, may matabang baka, may matabang uhay, may payat na uhay, at lahat ng yon ay ipinaliwanag ni Joseph. At simula noon, mula sa pagkabilanggo, mula sa pagkaalipin, siya ay naging gobernador. Ang sabi ito, second to the highest position in Egypt. Sunod na siya kay Paraon. Yun ang kanyang nalagayan. Kaya nga, alam ni Jose kung anong mayroon siya. Anong mayroon siya? Gift. Kaloob ng pagpapaliwanag ng mga panaginip. Ano kaya ang sa iyo? Ano kaya ang gift na mayroon ka? Yung gift mo na mayroon ka, huwag mong hayaan na ito ay kalawangin. Pastor, lagi lang kami nasa bahay, wala naman ginagawa. Ano ang gagawin ko? Yung gift ko ay for share the gospel. Pwede naman. Kaya nga may quick share tayo. Kaya kung titingnan natin, anumang gift na mayroon ka, okay, anumang gift na mayroon ka, panghawakan mo ito at makakatulong ito para maging produktibo ka, maging fruitful ka sa buhay. Sa church, tayo sa ating grupo, mayroong iba't iba tayong kaloob. No, may iba't iba tayong kaloob. Okay, may iba't iba tayong kaloob na mayroon. At yung iyong gift na mayroon ka, huwag mong sayangin ito sa ganitong new normal. Welcome, Kay. Okay. Huwag mong sayangin. Huwag mong sayangin kung anong mayroon ka. Tandaan natin, ginamit ni Jose ang kanyang kaloob nung siya ay nasaan? Nasaan siya? Nung ginamit niya, siya ay nasa kulungan. Nasa kulungan pa siya. Kasi yung mga kasama niya sa kulungan, na mga nanaginip, ipinaliwanag niya, ang sabi niya, kapag kayo'y nakalaya at nangyari ito, ipaalam niyo sa hari na mayroong Jose na nagpaliwanag nito sa kanila. Okay. God gift. Ano ito?
na nasa iyo. Gaya ng sabi ko sa church, sa atin, may iba't ibang kaloob ang Diyos sa iglesia. Kung ating titingnan yung Ephesians chapter 4 verse 11, ang church ay pinagkalooban ng apostol, pinagkalooban ng ebanghelista, pinagkalooban ng propeta, pinagkalooban ng guro, pinagkalooban ng pastor. At bukod doon, yan ay special gift sa church, mayroon pa rin bang kaloob ang Panginoon na maibigan ng Espiritu Santo na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Kaya from a favorite son to lowest slave. Yun ang nangyari sa kanya. Pero naging produktibo pa rin siya at itinaas siya ng Diyos dahil ginamit niya ang kanyang gift. Ngayon, kung ano man sitwasyon na mayroon ka ngayon, na parang nawawalan ka ng loob or ano mang nararamdaman mo sa iyong kalalagayan, huwag kang mag-alala. Activate mo yung iyong gift. Gawin mo yung ipinagagawa ng Diyos sa iyo. Okay, number 3. Ano pa yung nangyari? Ano pa yung kasaysayan tungkol kay Joseph? Paano niya in-reposition? Paano niya isinaayos ang kanyang buhay sa kabila ng nakulong siya, nakalaya, naging gobernador? Paano? Okay. Number 3, Joseph character and talent used by God in the midst of crisis. Kung papansinin niyo, ginawa na siyang gobernador. Ano ang kanyang ginawa? Dahil nga sa kanyang panaginip. Ano yung nangyari pagkatapos siya maging gobernador at itinalaga na siya na pangalawa sa pinakamataas na leader ng Ehipto? Dahil alam niya may 7 tagsagana at 7 taong tagsagana at 7 taong taghirap. Ano ang ginawa niya noong 7 taon ng kasaganaan? Kaya makikita natin dito, ginamit ng Diyos yung kakayanan ni Joseph, ginamit yung kanyang pag-uugali sa gitna ng crisis na kanilang pinagdaanan. Kung titingnan natin yung kanyang kakayanan, hindi lamang sa panaginip, naging mabuti siyang ang tawag dito, naging mabuti siyang tagapamahala. 7 years siyang nag-ipon. Kaya nakita natin dito sa ating sitwasyon, yung may inipon, iba ang kakalagayan kaysa roon sa walang inipon. Kaya isa ang kasitwasyon natin ngayon, malalaman natin yun, makikita natin yun, natuto tayo, hindi kailangang ubos-ubos. Kailangan matutong mag-invest. Kailangan matuto tayong mag-ipon. Totoo po yun. Sa aking sarili na lang, kung wala akong naipon, sigurado ang hirap. Kasi nga walang income, walang pumapasok na income. Pero salamat sa Diyos, mayroong nagagastos. Dahil mayroong kunti. Hindi man marami, pero mayroong naipong kunti at nagamit na gastusin. Kaya, sa panahon ng crisis, kailangan nating gamitin, sabi nga ni Lay, karunungan. Yung karakter natin, yung talent natin, gamitin natin ito in the midst of crisis. Hindi natin alam kung gaano pa ito magtatagal. Hindi natin alam kung paano tayo makakalabas pa ng maayos. Iba na ang ating sitwasyon sa kasalukuyan. Kaya,
sa kasaysayan ni Jose, paano niya inireposition ang kanyang sarili sa bawat pangyayari sa kanyang buhay. Ginamit ng Diyos ang kanyang kakayanan at talento para maging produktibo, maging fruitful. Okay, yun ang ikatlo. Ika-4, papaano, how Joseph repositioned his life in times of crisis. Number 4, Joseph never lose his sight. Okay, yon. Joseph never lose his sight of what he had kung ano yung kanyang ginagawa. Putol yung aking copy. Hindi nagbabago yung kanyang simula. Ano nga yung simula niya? Napangitain? Ang mga tinali na bigkis ng mga kapatid ay yuyuko, maging ambuwan, maging araw, ay yuyuko. Hindi nawawala yon sa kanya. Nanatili yon sa kanya. Pangitain yon na ibinigay sa kanya. Kaya, patuloy, sabi nga dito, hindi niya iniwala ito. Ito yung nag-motivate sa kanya to overcome any crisis sa kanyang buhay. Ano bang pangitain mayroon kayo? Ano bang mayroon kayong pangitain? Ano bang plano na mayroon kayo? Anong pangitain na ibinigay sa iyo ng Diyos para mangyari yung kanyang kalooban? Kasi ako'y naniniwala, bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos na kakayanan para makita yung plano at pangitain na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Ano bang mayroon ka na kakayanan? Okay. Ulitin ko. Hindi nawala ang pangitain ni Jose. Ipinagpatuloy niya ito. Kaya naging fruitful siya. Hindi siya umiwalay doon sa kanyang nakita, sa kanyang pangitain. Ganon din naman. Application dito sa number 4. Do not lose sight of what God given you. Huwag mong bitawan. Huwag mong ipagwalang bahala yung kaloob na mayroon ka. Huwag mong isantabi. Huwag mong kalimutan na pinili ka ng Diyos sa isang mapakahalagang gawain. Don't lose your sight. Huwag mawala na ikaw ay isang mananampalataya. Huwag mawala sa iyong pangitain, sa iyong paningin kung sino ka at kung ano ka sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay nais ng Diyos na maging kagamit-gamit at kapaki-pakinabang in this time of crisis. Sa panahong ito, maging kapaki-pakinabang tayo. And then number 5, one reason Joseph shines with his gift to operate. Isang dahilan bakit si Jose ay naging nagliwanag dahil ang kanyang gift ay
nag-ooperate o on operation. No? Kasi pag hindi yung gift natin ay not operated, hindi nagana, hindi tumatakbo, sayang. Pero si Jose, gumana, tumakbo yung gift na nasa kanya. At mayroong naging magandang resulta. Nung gumana yung kanyang karakter, yung kanyang talento, yung mayroon siya, ang sabi doon, anong nangyari sa bansang Ehipto? Naging sagana ang Ehipto. Lahat ng mga nakapaligid na bayan, pumupunta sa kanila para kumuha ng pagkain. At isa na dyan ang pamilya niya, yung kanyang mga kapatid, kung inyong natatandaan. Kasi nabalitaan nila na sa Ehipto ay maraming pagkain, sinugo ni Jacob ang kanyang mga anak na iba, mga kapatid ni Jose, pumunta kayo sa Ehipto, bumili kayo ng pagkain. Dahil balita ko maraming pagkain doon. Sa madaling salita, dahil yung talento, yung kakayanan, yung lahat na mayroon si Jose ay gumagana. Ano bagang tamang Tagalog, angkop na Tagalog doon sa operate? Kaya baka meron kayong alam na akmang Tagalog. Nag-operate yung kanyang gift. Ang sabi doon, poverty is destroyed. Poverty is destroyed. Kasi pagkatapos ng 7 years na kasaganaan, inipon niya lahat ng ani ng Ehipto, itinambak niya, iniimbak niya. Pagkatapos ng 7 taon, may 7 taong taghirap. At sa panahon ng taghirap na yon, sila lang ang mayroong pagkain sa bansa kapaligiran nila. Kaya lahat ng bansa na nakapaligid sa kanila, pumupunta ng Ehipto para bumili ng pagkain. At isa na doon ang pamilya niya. Kung alam niyo ang kasaysayan, sinugo yung mga anak, tapos binigyan ng pagkain, binigay yung bayad, pero pag alis nila, dala-dala uli yung bayad na nasa sako nila, kaya sila'y natakot. Okay, naalala nyo yung kwento? So, dapat alam natin yung kwento tungkol kay Jose. Ibinalik yung bayad, kaya pagdating sa kanila, natakot sila dahil yung bayad nila ay nandoon pa rin sa kanilang sako. Kaya natakot silang bumalik nung sila maubos sila yung pagkain nila. Okay. Kaya, makikita natin dito yung kahirapan dahilan sa gumana yung gift ni Jose, nasira ang kahirapan. Ngayon, ang daming taong nahihirap, nararanas ang hirap kasi hindi nila pinagagana yung kakayanan nila. Yung iba umaasa na lamang sa ayuda. Yung iba umaasa na lamang sa tulong. Hindi baga paganahin. Hindi paganahin yung kanyang yung talent, yung kakayanan na ibinigay ng Diyos sa kanya. Maraming mga patutuo na naririnig natin sa television ngayon na dati-rate. Yun na lang isang patutuo ni Pastor Ninoy na narinig ko. Nakabili ng 2 owner ngayong taghirap. Dahil yung lahat ng rasyon ng pagkain ay kinarir. Isipin nyo, 100 balot ng bupis. Ay buti kung bupis lang. 100 mahigit na nakabili siya ng pan-deliver na 2 owner. Bakit? Ginamit niya yung talent niya sa pagluluto ng pagkain. Dinideliver niya ito. Dinideliver nila ito sa lahat ng pwedeng mag-order. At maraming umunlad ngayon. Yung iba may naghirap dahilan sa asa, pero yung hindi umasa at nagsikap, naging maunlad. Kaya anumang bagay na pwede nating gawin na talento, hayaang magliwanag ito. Let your light shine before men.
No, makita yung nagliliwanag talaga tayo na sa ganitong panahon, iba ang mga anak ng Diyos. Amen? Thumbs up nga kayo. Nagliliwanag dapat ang mga anak ng Diyos. Hindi na tayo dapat nakakaranas dumidiskarte. Alam niyo tayo mga Pilipino, dapat tayo madiskarte. Gumagawa ng kaparaanan para maging maunlad ang buhay. Mag-isip na yung kung anong mayroon tayo ay mag-operate ito. Poverty is destroyed. Paano madi-destroy yung kahirapan? Yung gift mo, paganahin mo. Paganahin. Ano paganahin? And then the last, number 7. Number 7. Paano nireposition ni Jose ang kanyang sarili? Dahil sa kanyang gift, dahil sa kanyang kakayanan, talento na ibinigay ng Diyos sa kanya, naayos niya ang lahat. No, naayos niya ang lahat mula sa kanyang pagkakulong hanggang sa kaharian, hanggang doon sa bahay ni Putipar, hanggang sa buong nasyon. Isipin niyo yung mga pangyayari mula sa kanila, pumunta siya doon sa kanyang mga kapatid, inihulog siya sa balon. Pagkatapos ihulog sa balon, kinuha, ipinagbili. Pagkatapos ipagbili, nabili ni Putipar, naging katulong ni Putipar. Okay, nakatulong ni Putipar, napagbigtangan, nakulong. Pagkatapos sa kulungan, nakalaya. Pagkatapos makalaya, nagsimula na yung kanyang pinairal na niya, nag-operate na yung kanyang kakayanan hanggang maging maayos ang buong nation ng Ehipto. Naging maayos ang kabuhayan ng Ehipto dahil kanino? Kay Jose, kay Joseph. Ngayon, ang tanong, pwede pa bang mangyari yung nangyari kay Jose sa kasalukuyan? Ibig kong sabihin na hindi naman talaga mangyayari yun na tayo makukulong. Pwede pa bang mangyari na yung mga gift natin ay ma-activate para makalaya tayo sa kahirapan? Pwede, ano? Kaya. Pwede. Kaya yung gift mo na mayroon ka, hayaan mo operation ito. Kasi pag walang operation, yung ating gift, hindi magiging fruitful. God bless kay Sister Lay, ano? Ito yung kanyang pagkahalaman, oh. Kumita ng 300 yata ngayon. Magkano kinita mo ngayon? Sige nga, mag-share ka nga sa amin kung paano mo ginamit ang iyong... Ngayon po ay kumita ako ng 385. Oh, wow, 385. Maghapon. Oh, nasa bahay lang, nasa bahay. Si Jeff T.A. kumita din kahit paano dahil siya nagde-deliver. So, basta wag lang makakalimot sa Panginoon, kung ano ang nais ng Panginoon. Ang tithes ko nakatabi na. Wow. Every day, nakasulat. Tama yun. Okay. Manalangin, mag-isip, paano makakalaya sa kahirapan. Use your gift. Meron kayong mga kakayanan na magawa. Meron kakayanan. At gamitin ito, huwag ikahiya. Si Jose, hindi niya ikinahiya yung kanyang gift. Kaya natanyag siya.
Kaya natanyag siya, hindi niya itinago yung kanyang kakayanan. The second to the highest authority in Egypt. Hindi man natin maabot yon, ang mahalaga, hindi tayo nagiging pabigat sa ating bansa, hindi tayo nagiging pabigat sa kanino man. Kaya natin ding makaahon. How can you reposition yourselves? Paano mo isasaayos yung kalalagayan mo ngayon? Pag-isipan mong mabuti. Tama na nananalangin ka. Tama na nagbabasa ka ng Biblia. Baka may kulang pa. Baka may kulang pa. Kaya, ulitin ko, tama na ikaw ay nagpipray. Tama na ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Tama na ikaw ay nagpapamentor. Tama yan. Baka mayroon pa. Baka ikaw naman, sa halip na ikaw ay mini-mentor, ikaw naman ay magmi-mentor. Baka ikaw naman yung mag-share yung ating pinag-uusapan dito, pwede mong i-share sa iba. No? Gawin mo ito. No? Kaya hindi maging limitado ang ating panahon dahil tayo ay hindi makaalis ng tahanan, hindi tayo makaalis ng bahay. Sa totoo lang, noon ako ayaw kong kumuha ng paglabas dahil siyempre ayaw ko rin naman na maging bahagi ng sakit ng ulo ng bayan na ako pa ang pastor, ako pa ang pasaway, lagi pa ako nasa labas. Pero naisip ko, dapat ako ay nasa labas, dapat ako ay nakakahikap, nakakaalis. Kaya anong mayroon na pwedeng maging produktibo ang buhay mo? Alam mo kung sino ka. Pero kung hindi mo alam kung sino ka, may malaki tayong problema. May malaking usapin tayo. Pero kung alam mo kung sino ka, ay tumayo ka roon at i-reposition mo ito. Lagi natin narinig, I am a child of God, I am a son of God, I'm redeemed. Ano mang bagay na meron, dapat ay nagkakaroon tayo. Okay? Suggestion or dagdag or question? Sige, open forum muna tayo. Mabigat ang pinagdaanan ni Jose. Mas mabigat sa pinagdadaanan natin ngayon. Napakahaba, napakatagal nang nangyari sa kanya bago naayos ang lahat. Paano na i-reposition ang kanyang sarili. Hindi siya nagalit sa kanyang mga kapatid. Tandaan natin. Naipagbili siya hanggang sa hindi. Hindi siya nagkaroon ng anumang galit kundi nung kailangan na siya na natupad yung pangitain na yumuko sa kanyang mga kapatid, maging kanyang tatay, maging kanyang inay. Kasi hindi nawala sa kanya kung sino siya. Okay? Question? Tanong? Naunawaan natin. Life of Joseph. Pwede niyong balik-balikin yan. Mula yan sa Genesis chapter 37 hanggang 50 na yan. Hanggang siya ay mamatay. Ang kasaysayan ni Joseph. Napakarami pang pangyayari. Napakagandang sundan. Kung gaano naging katibay si Joseph sa kanyang paniniwala sa Diyos. Meron? Suggestion? Dagdag? Taas lang ang kamay nung mayroon dagdag at magbukas ng audio.
Okay, kung wala na ay tayo magwakas sa panalangin. Tayo yumuko at tayo manalangin. Pasalamat tayo. At nawa sa ating pinag-usapan sa buhay ni Jose ay mayroon tayong natutunan. We must be fruitful sa ganitong sitwasyon ng ating buhay. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Manalangin, tingin sa Diyos ang direksyon. Ng tamang direksyon. At ibibigay ito sa atin ng Panginoon. Use your gift na mag-glorify ang God na nagbigay ito. Hallelujah. Panginoong Diyos, tunay nga na hindi ka nagbabago. Sinulat po ninyo ang kasaysayan ni Jose para maging aral sa amin sa kasalukuyan. Kung paano siya naging paboritong anak hanggang siya'y maging alipin. Hanggang siya'y itayo po ninyo dahil kilala niya ang kanyang sarili. Alam niya kung anong ibinigay mo sa kanya. Kaya sa gabing ito, Diyos, narito po kaming lahat. Ikaw rin ang aming Diyos na nagbigay ng kaloob sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami na mag-operate anumang kaloob na mayroon kami to destroy poverty in our lives. Poverty in spiritual things. Kahirapan sa mga spiritual na bagay. Magamit namin, Panginoon, ang kaloob po ninyo. Kapag nag-operate ito, Diyos, sasagana po kami sa spiritual na bagay. Even, Lord, sa aming material na pangangailangan, tulungan mo kami na tuklasin kung anong mayroon kaming kakayanan at ito'y aming maisagawa. Na hindi po kami umasa sa kanino man, hindi kami umasa, O Diyos, sa anumang ayuda na mayroon ng gobyerno, kundi manapay kami ang aming sarili ang siyang tulungan namin. Kung anong kakayanan mayroon kami, exercise po namin ito. Ama, salamat po sa gabing ito sa buhay ni Jose. Nawa po yung maraming aral po kaming natutunan dito at balik-balikan po namin ito. At maraming pong salamat. Itinatalaga po sa inyo ang bawat isa na nakibahagi sa aming mentoring. I-bless mo, Panginoon. Ingatan sila, samahan sila, kausapin ng bawat isa, patibayin, patatagin sa kanilang pananampalataya sa iyo. Ama, salamat po. Magkalubo po ang lahat ng pangangailangan nila. Magkalooban mo sila, O Diyos, ng kakayanan na maunawaan kung ano ang nais po ninyo sa buhay ng bawat isa sa kanila. Tabunan mo ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesus, ang bawat isa, maging protection laban sa anumang uri ng sakit at karamdaman, laban sa anumang kaguluhan. Kaya Ama, itinatalaga ko sa inyo ang bawat isa na kasama ko sa gabing ito, maging ang buong iglesia na hindi namin kasama, dalangin ko po, magkaroon po sila ng desire na makibahagi sa ganitong pag-aaral. Salamat, Ama, sa gabing ito. Ipinagkakatiwala ko sa inyo ng lubusan ng bawat isa. At po aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon at magandang gabi sa inyong lahat.